Sa isang alternatibong mundo na banta ng Panginoon ng demonyo at ng kanyang mga tauhan, may isang pangkat na tinatawag na Heroes Party, na nagpa siyang labanan at talunin ang Demon King at ang kanyang mga general. Ang pinuno ng pangkat na si Yuga, ay tinanong ang kanyang mga kaibigan kung sigurado sila sa desisyon na ito, dahil hindi na sila makakabalik pa. Lahat ng tatlo ay nagpatunay na handa na silang lumaban, kahit na ito ay magdulot ng kanilang kamatayan. Sinabi ng mage ng pangkat kay Yuga na huwag siyang mag-alala, dahil sinasaliksik niya ang bawat isa sa mga general ng mga demonyo at naniniwala na mananalo sila kung susundin nila ang plano. Ngayon ay ngumiti si Yuga, at naghanda silang pumasok sa kastilyo para sa huling bahagi ng kanilang misyon laban sa Demon Lord. Sandali pa lamang silang nakapasok sa pangunahing pintuan, ngunit masama ang kanilang kapalaran dahil ang kanilang unang kalaban ay si Yuki, ang punong general ng Demon King. Sinabi ni Yuki na naghihintay na siya sa kanila at ipinahayag na kung gusto nilang makalapit sa Demon King, kailangan nilang talunin muna siya. Idinagdag pa niya na walang sino man sa kanila ang may lakas para gawin iyon, ngunit galit na ang mage, inatake niya ito gamit ang isang fireball na itinapon sa mukha ni Yuki. Tinapik lang ito ni Yuki na parang langaw lamang, at binanggit na bagamat alam niyang mahina ang Heroes Party, hindi niya inakala na ang kanilang mga fireball ay maaaring harangin ng mga pangkaraniwang depensibong spell. Sumugod ang tank ng pangkat para patayin si Yuki, ngunit walang silbi ang kanyang pagsisikap, iniiwasan ni Yuki ang bawat pag-atake bago siya sinipa pabalik ng may sapat na lakas para mapabagsak siya. Agad na gumamit ng mahika ang support priestess na Cecilia, para palakasin si Yuga, na naghanda ng isa sa pinakamalakas na atake mula sa kanyang maalamat na espada na Excalibur. Ngunit hindi man lang umurong ng 1 pulgada si Yuki, binigyan niya ito ng kontra-atake, na lumaban sa lakas ni Yuga at sa huli ay nanalo pa. Isang malakas na madilim na enerhiya ang tumama sa buong pangkat, na nagpahimatay sa kanila. Habang sinusuri ni Yuki ang mga nahimatay na bayani para desisyonan kung ano ang gagawin sa kanila, napansin niya si Celia na nakahiga sa likuran, at napagtanto niya na siya ang eksaktong uri ng babae na gusto niya. Nabigla siya sa boses ng kanyang mga kapwa-general, na tinanong kung dapat nilang patayin ang pangkat para tuluyang maalis ang banta. Isang maliit na berdeng general ang nangasar kay Yuki dahil sa pagtitig nito sa babae, kaya iniba ni Yuki ang usapan, sinasabing iniisip lamang niya ang kinabukasan ng mga bayani. Iminungkahi ng isang general na walang ulo na tapusin na ang mga bayani, ngunit nagpa siya si Yuki na mas mabuting itapon na lamang sila palabas ng kastilyo. Iniutos niya sa mga general na dalhin ang mga mahihinang nilalang palabas, at iwan malapit sa isang nayon na hindi kalayuan. Sinunod ng 3 general ang kanyang mga utos, bagamat binalaan siya ng berdeng general na mapapahamak siya sa Demon King dahil dito. Sinabi ni Yuki na huwag muna silang mag-alala tungkol sa Demon King at tinignan ulit si Celia, tahimik na nagpaalam sa kanya habang ito ay dinadala palayo. Sa paglipas ng 1 buwan, paulit-ulit na sinubukan ng Heroes Party na salakayin ang kastilyo, ngunit madali lang silang tinalo ni Yuki at itinapon sila palabas sa kaharian ng mga demonyo. Ngunit isang araw, tinawag ng Demon King si Yuki sa kanyang korte na kasama ang kanyang ministro, tinanong kung bakit hindi pa pinapatay ni Yuki ang mga bayani. Kinutya ng ministro si Yuki, sinasabing napakahina ng Heroes Party para talunin ng isang tulad niya. Tumawa ang buong korte, ngunit ibinaba ni Yuki ang kanyang ulo at walang sinabing salita, at nang nagsalita ang Demon King ay tumahimik ang lahat sa buong silid. Binalaan niya si Yuki na kung mabubuhay pa ang Heroes Party sa susunod nilang pagtatangka, ibibigay na niya sa mga tauhan ni Yuki ang gawain na harapin sila. Iniisip ni Yuki ang kanyang mga kasama at nagpasya na hindi niya hahayaan na mangyari iyon, at ipinangako niya sa Demon King na sa susunod na pagsugod ng Heroes Party sa kastilyo, hindi na sila makakabangon pa para makita ang susunod na araw. Bumalik siya sa kanyang kwarto, humiga sa kanyang kama at nag-iisip kung paano niya matatapos ang laban para sa huli nilang pagkikita. Alam niyang walang pag-asa ang kanyang mga tauhan laban sa mga bayani, na may sapat na lakas para talunin pa ang sariling Demon King. Tanging ang kanyang napakalakas na kasanayan at lakas na kapangyarihan lang ang makakatalo sa kanila, at pagkalipas ng ilang linggo, pumasok muli ang Heroes Party sa kastilyo. Sa pagkakataong ito, determinado si Yuki na tapusin na ang lahat, at sinabi niya kay Yuga na dapat siyang matuto sa kanyang mga pagkakamali, at itigil na ang pag-abala sa kanya tuwing linggo para lamang talunin siya. Agad na sumugod si Yuga kasama si Raven, ang pulang buhok na tank, at binalot nila si Yuki para ilunsad ang kanilang inihanda na atake mula sa 2 direksyon. Ngunit mas mabilis si Yuki at nahulaan niya ang kanilang galaw, iniwasan ang kanilang mga atake,
at binigyan sila ng kontra-atake gamit ang isang malakas na Magic Blast na nagpabalik sa kanila. Akala ng dalawa na tapos na si Yuki, ngunit hindi sila binigyan ng panahon para makabawi, at binigyan sila ng pangalawang Magic Blast na direktang tumama sa kanila at tumilapon silang dalawa sa isang pader. Agad na tumakbo si Celia para gamutin ang dalawa at suriin kung ayos lang sila. Si Mika ay nanatili para pigilan si Yuki, at bigyan ng oras si Celia na gamutin sina Hyuga at Raven. Agad niyang pinakawalan ang kanyang magic spell, na madaling pinigilan ni Yuki, ngunit binitawan din niya ang isang malaking apoy na may pagkaantala sa pagsabog, at nagulat si Yuki nang sumabog ito sa kanyang harapan. Gayunpaman, dahil sa kanyang sobrang lakas, halos walang epekto sa kanya ang pagsabog. Iniisip niya kung paano naging napakalakas ang isang simpleng general, ngunit gumana ang kanyang plano, nakakuha ng sapat na oras si Celia para gamutin ang dalawang lalaki hanggang sa makabangon silang muli. Tumawa si Yuki at sinabing walang magbabago kahit ilang beses pa silang maglaban. Ngunit hindi interesado si Hyuga na makipag-usap, kinuha niya ang kanyang espada, tinipon ang lahat ng kanyang lakas hanggang sa lumiwanag ito, at sumugod siya kay Yuki para sa huling atake. Nang mawala ang usok, narinig muli ang boses ni Yuki na tinatanong kung naniniwala na sila na hindi nila siya matatalo kahit anong gawin nila. Lumayo si Hyuga, handang harapin ang anumang atake, at sinabi kay Yuki na wala silang pagpipilian, kailangan nilang talunin ang Demon King kahit anong mangyari. Sa kanilang pagkabigla, inalok ni Yuki na payagan silang makapunta sa susunod na silid kung iiwan nila si Celia pansamantala. Tumanggi si Hyuga, ayaw niyang iwanan ang isang kasama, ngunit ipinaliwanag ni Mika na ito ay pagpili sa pagitan ng kaligtasan ng isang babae at ng buhay ng milyon-milyong tao. Hindi pa rin sigurado si Hyuga, ngunit nagsalita si Celia mula sa likuran at sinabing umalis na sila nang wala siya. Ang mga bayani ay nangakong babalik para sa kanya pagkatapos nilang tapusin ang Demon King, bago sila pumasok sa pintuan patungo sa susunod na silid. Sa kabilang banda, naiilang si Yuki na magkasama sila ni Celia at tinanong kung kumusta siya. Nanatiling alerto si Celia at sinabing kahit na alam niyang wala siyang pag-asa laban sa kanya, lalaban siya hanggang sa huli. Binitawan niya ang isang Magic Blast kay Yuki, ngunit hinarang ito ng demonyo at sinabing tumahimik siya, dahil hindi niya plano na masaktan siya. Ngayon ay nalilito si Celia, at tinanong kung bakit siya pinaiwan. Nilabas ang kanyang lakas ng loob, inamin ni Yuki na minamahal na niya ito mula pa noong una niya itong makita sa kastilyo, at nais niyang gumawa ng pamilya kasama siya. Ito ang kanyang huling inaasahan, napatigil siya at hindi alam kung ano ang sasabihin, kaya nagpaumanhin na lamang siya. Naiintindihan ni Yuki ang ibig sabihin nito at umupo sa lupa, sinasabing wala na siyang dahilan para mabuhay sa mundong ito. Hindi sigurado si Celia kung ito ba ay isang patibong para mawala ang kanyang pagdepensa, at sinabing ang mga demonyo ay dapat na walang puso. Ipinaliwanag ni Yuki na hindi siya isang tunay na demonyo, isa siyang tao sa kanyang orihinal na mundo, ngunit muling isinilang bilang isang demonyo na naglilingkod sa Demon King. Sinabi niya na hindi siya matatalo ng mga bayani dahil sobrang lakas niya at mas malakas siya kaysa sa halos lahat ng nilalang sa mundong ito. Idinagdag pa niya na pinapayagan lamang siyang umalis ng kastilyo para salakayin ang mga nayo ng mga tao, na kinaiinisan niya dahil nararamdaman pa rin niyang siya ay isang tao. Tinanong ni Celia kung bakit hindi niya pinapatay ang Demon King para magawa na niya ang gusto niya. Sumagot si Yuki na kahit kayang niyang patayin ang Demon King anumang oras, gagawin siyang susunod na Demon King, na isang posisyon na ayaw niyang tanggapin. Iminungkahi ni Celia na talikuran na niya ang kanyang buhay bilang demonyo at bumalik na mamuhay kasama ng mga tao, at nakaramdam ng pag-asa si Yuki at nagpa siyang tanggapin ang kanyang alok. Noong araw na iyon, tinalo ng Heroes Party ang Demon King, at isang malaking pagdiriwang ang ginanap sa kabisera ng hari, kung saan binigyang pugay ng hari ang mga bayaning nagligtas sa bansa mula sa kadiliman. Sinubaybayan ito ni Yuki mula sa malayo, bago niya putulin ang kanyang mga sungay para magmukhang tao, pagkatapos ay bumili ng karaniwang damit at pumunta sa Adventurers Guild. Natagpuan niya ang guild na walang tao maliban sa isang masungit na tagapangasiwa sa harap ng mesa, at masiglang tinanong ni Yuki kung pwede siyang sumali sa guild. Ang tagapangasiwa na si Crayman ay napabuntong hininga sa pagkabigat ng kanyang loob, dahil ang lahat ay may pahinga para sa pagdiriwang ng tagumpay, ngunit siya ang napili na magtrabaho. Inirehistro niya si Yuki bilang isang adventurer, binigyan siya ng kanyang card, at binalaan na huwag itong mawawala dahil mahirap kumuha ng bago. Sa paglipas ng ilang linggo, masipag na nagtrabaho si Yuki, natatapos ang isang quest pagkatapos ng isa.
Siya ang naging pinakamabilis na adventurer na umangat sa ranggo, mula F hanggang D rank sa loob lamang ng ilang linggo. Pinag-uusapan siya sa guild, at kahit si Crayman ay tinawag siya para tanungin kung paano niya nagagawa ang mabilis na pag-angat bilang isang baguhan. Hindi alam ni Yuki kung ano ang kanyang sasabihin, at ibinigay na lamang ang mga quest na gusto niyang kunin, nang biglang lumitaw si Celia at sinabing kausapin siya ng mag-isa. Dinala niya ito sa kanyang bahay at sinabing umalis na siya sa Adventurers Guild. Ipinaliwanag niya na ngayong patay na ang Demon King, ang mga bansa ay naglalaban para sa kapangyarihan at yaman, at ang ilan ay sinusubukang kunin ang kontrol sa Greenland. Ito ay nangyari matapos ang ilang bansa na sapilitang sakupin ang Venezuela. Ipinaliwanag ni Celia na ang mga mahahalagang tao mula sa iba't ibang bansa ay sinusubukang kumuha ng mga pinakamalakas na adventurer, kahit na ang mga maharlika ay inalok ang kamay ng kanilang asawa para ikasal sa bayaning si Yuga, umaasang magamit siya bilang isang kasangkapan para sa mga layunin ng militar. Binalaan niya na sa bilis ng pag-angat ni Yuki sa kanyang ranggo, hindi magtatagal bago siya mapansin ng isang bansa para kunin. Ito ay magiging isang sakuna, dahil siya ay katumbas ng isang bomba na sandata para sa mga tao, ngunit nangako si Yuki na magiging tahimik siya at iiwasan na makakuha ng pansin. Sandali pa lamang ay tinawag sila ng ina ni Celia sa kanyang kwarto, at sinabing maraming nakikipagkasunduan sa kanyang anak kabilang na ang mismong bayani. Nagalit si Yuki at nagsimulang magreklamo tungkol sa mga maharlika na parang isang dealer, ngunit sinabi ni Celia na tumahimik siya, at ipinaliwanag na tinanggihan niya ang lahat ng mga alok. Naririnig ito ni Yuki at sinabi sa kanyang ina na tinanggihan na siya dati, kaya magpapatuloy siya bilang isang adventurer hanggang sa makapagbigay na siya ng maayos na buhay para kay Celia. Kapag dumating na ang oras na iyon, muli siyang makipagkasunduan para malaman kung magbabago ang sagot nito, at mukhang nasiyahan ang kanyang ina at umalis na iniwan silang dalawa. Nagpaalam si Yuki at sinabing magkikita silang muli, bago bumalik sa kanyang maliit na tahanan, sabik na hinihintay ang araw na makapiling si Celia. Pagkalipas ng ilang araw ay kumuha si Yuki ng isang misyon, para hulihin ang isang halimaw na umaatake sa mga naninirahan sa nayon ng walang dahilan. Sinabi sa kanya ni Crayman na ang quest ay tatagal ng hindi bababa sa isang linggo, at mukhang mas matagal pa. Ngunit nang makita niya ang halimaw sa kailaliman ng kagubatan, napagtanto niya na mas madali itong harapin kaysa sa kanyang inaasahan. Ang nilalang na mukhang manok at may buntot ng ahas ay paulit-ulit na sumusugod sa kanya, ngunit mas mabilis si Yuki at pinagod lang ito bago tuluyang natapos gamit ang kanyang Thunderbolt attack. Kinuha niya ang mga balahibo ng manok bilang patunay na natapos na ang gawain, nagulat siya na ang gawain ay tumagal lamang ng kalahating araw. Ibig sabihin ay mas mabilis na tataas ang kanyang ranggo kaysa sa inaasahan niya. Bago pa niya maligpit ang kanyang mga gamit, naramdaman niya ang isang presensya sa paligid. Isang kabalyero ang biglang lumabas mula sa mga damo at sinubukang saksakin siya sa lalamunan, ngunit madaling naiwasan ito ni Yuki. Napansin din niya ang isang taong kalapati na lumilipad sa kanyang itaas, sinusubukang kuskusin ang kanyang mga mata, ngunit lumikha si Yuki ng isang defensive spell para pigilan ito. Bago pa siya makapag-isip at malaman kung sino ang umaatake sa kanya, may isang elven fairy ang sumugod. Agad na nakilala ni Yuki ang fairy bilang si Shik, na isa sa kanyang mga dating tauhan. Tinawag niya ang pangalan ni Shik, at ang fairy ay biglang tumigil, nagulat na marinig ang kanyang sariling pangalan. Pagkalipas ng isang saglit, napagtanto ni Shik na ito ang kanilang kapitan, at lumabas ang iba mula sa makakapal na mga palumpong na nalilito. Ipinaliwanag ni Shik na akala niya ay isang adventurer si Yuki na nanghuhuli ng mga demonyo, kaya sila ay umatake. Parehong nagulat sina Harpy at Duke nang makita si Yuki na buhay pa, akala nila ay namatay siya kasama ang Demon King nang mamatay ito at mawala ang imperyo. Sinabi ni Yuki na masaya siyang makita silang maayos, ngunit agad siyang hinarap ni Duke, tinatanong kung saan siya nagpunta matapos niyang iwan sila nang mamatay ang Demon King. Idinagdag pa ni Duke na hinanap nila siya sa lahat ng dako, ngunit wala silang nakita, pagkatapos ay napansin na wala na ang mga sungay at pakpak ni Yuki at mukha na siyang tao. Nalilito si Duke at tinanong kung saan napunta ang kanyang mga sungay at bakit siya nagpapanggap na isang tao. Sinabi ni Yuki na tumahimik siya at sinimulang ipaliwanag, isa na siyang seryosong tao na nag-confess ng pag-ibig sa priestess ng Heroes Party at tinanggihan, kaya ngayon ay nabubuhay na siya bilang isang tao at adventurer. Nalilito ang kanyang mga tauhan kung paano ang dating general ng Demon King ay biglang nabubuhay na parang tao. Sinabi ni Yuki na sarili niyang desisyon iyon, at sinabing maaari silang gumawa ng kanilang sariling desisyon sa mapayapang mundong ito.
Lahat ng tatlo ay tumanggi, sinasabing gusto nilang manatili sa kanya at mabuhay na parang tao, at interesado rin silang makilala ang taong minamahal niya. Sinabi ni Yuki na maging makatotohanan sila, dahil bilang mga demonyo ay wala silang lugar sa mundo ng mga tao. Ngunit iginiit ng tatlo na kung kaya ng kanilang kapitan na magmukhang tao, kaya rin nila. Sumang-ayon si Yuki na payagan silang manatili at dinala sila para makilala si Celia. Nagulat ito nang malaman na pinunit ni Yuki ang mga pakpak ni Harpy, sinisita siya dahil hindi niya naisip kung gaano ito kahirap, kahit na gusto niya silang magmukhang tao. Niyakap ni Harpy si Celia at sinabing mabait ito, at namangha sina Duke at Chick at nagpalakpakan para sa kanya. Pumasok sila sa kanyang mansyon para uminom ng tsaa, at tinanong ni Celia si Duke kung totoo bang mga tauhan ito ni Yuki, at binanggit na hindi sila mukhang mga demonyo. Ipinaliwanag ni Duke na siya ay isang headless knight, si Harpy ay isang panabong na manok, at si Chick ay isang fairy, at lahat sila ay mga nilalang na katulad ng tao at hindi purong demonyo. Nagulat si Yuki sa dami ng sinasabi ni Duke, dahil hindi naman siya isang marites sa kastilyo noon. Sumagot si Duke na hindi siya masyadong nagsasalita dahil kay Yuki mismo, dahil noong una pa lamang dumating si Yuki bilang kanilang kapitan ay kinaiinisan niya ito. Mula nang muling isinilang si Yuki sa mundong ito, siya ay isang taong tahimik at bihirang makipag-usap sa kanyang mga tauhan, binaliwala pa niya at hindi sinusunod ang mga utos ng kanyang direktang superior na si Zai, na sinabing sayang lamang ang oras kung makikipag-usap siya kay Yuki. Narinig ito ni Duke at nagpa siyang harapin niya ang masungit na bagong kapitan para turuan ito ng tama sa pamamagitan ng puwersa. Ngunit mas malakas pala si Yuki kaysa sa inaasahan ni Duke, madali siya nitong tinalo, na naging dahilan para igalang niya ang lakas nito. Sinabi ni Celia na malinaw namang mahalaga sa kanila ang kanilang kapitan ngayon, at sumang-ayon si Duke at sinabi niya na silang lahat ay umibig na sa kanilang kapitan, at mahal din sila ni Yuki. Sa ilang sandali pa lamang ay napagtanto ni Yuki na hindi na niya naririnig na naglalaro sina Harpy at Chick. Ngayon ay nag-alala siya, dahil kung malaman ng iba na ipinagtatanggol ni Celia ang mga demonyo, maaari itong magdulot ng malaking problema. Nakita nila si Chick na natutulog sa hita ng ina ni Celia, at ipinaliwanag nito na naglalaro ito sa hardin ngunit napagod at natulog. Agad na humingi ng paumanhin si Yuki, sinasabing kaibigan niya si Chick at hindi alam kung ano ang mali at tama. Ngunit sinabi ng ina na huwag siyang mag-alala dahil mahilig siya sa mga bata, at tinanong ni Yuki kung nakita niya ang batang babae na kasama ni Chick. Sinabi nito na kinuha siya ni Sofia, na ang kanilang katulong at pumasok ng mansyon. Nagmadali silang lahat pabalik, natatakot na baka magpanik o gumawa ng gulo si Harpy kung matakot ito. Sa halip, nakita nila si Harpy na tahimik at maayos ang ugali, nakasuot ng uniforme ng katulong na ibinigay ni Sofia. Ipinakilala ni Sofia ito bilang isang bagong katulong na si Harpy, ngunit ipinaliwanag ni Celia na kaibigan ito ni Yuki. Humingi ng paumanhin si Sofia, sinasabing dapat ay may bagong katulong na magsisimula ngayong araw at nalilito siya. Sinabi ni Yuki kay Harpy na magbihis na siya, ngunit sinabi nito na gusto niyang magtrabaho at tinanong si Sofia kung pwede siyang manatili. Ngumiti si Sofia, at sinabing ipapakita niya sa kanya ang kwarto ng mga katulong mamaya. Pagdating ng gabi, naghanda nang umalis sina Yuki at ang kanyang mga kaibigan. Galit na tumingin ang mga mata ni Chick, at ginagalaw na nagsabi kung gaano kaswerte ang manok na si Harpy na makatira sa malaking mansyon. Sinabi ni Celia na pwede silang bumisita anumang oras, at hinila siya ng kanyang ina sa tabi at sinabing si Celia ay hindi tumigil sa kanyang trabaho at walang pahinga, kaya siguraduhin niyang magpapahinga ito sa susunod na araw, at hiniling na isama siya ni Yuki sa isang date. Kinaumagahan, sabik na naghihintay si Yuki sa sentro ng lungsod para kay Celia. Dumating ito sa isang magandang karwahe na hinila ng 2 manok, pagkatapos ay lumabas na nakasuot ng damit pang mamamayan at may makapal na salamin. Bumibilis ang tibok ng puso ni Yuki sa kagandahan nito, kinuha ang kanyang kamay at nagsimulang libutin ang lungsod. Bawat maliit na bagay ay nagiging interesado si Celia at tumigil sila sa isang coffee shop, nangangatuwiran na uminom sila ng tsaa doon mamaya. Bumisita sila sa iba't ibang lugar, naglaro ng mga pusa, sumubok ng mga damit, at plano ni Yuki na bumili ng maliit na regalo para sa kanya sa isang tindahan para maalala niya ang araw na ito. Ngunit biglang nagbago ang kanilang kapalaran nang makita nila si Yuga at Nika, na magkasama din at nakasuot ng damit pang masa. Pagkatapos ay tumakbo si Yuga papunta kay Celia at nagsimulang kausapin ito, ganap na binaliwala si Yuki na nakatayo mismo sa tabi niya. Inanyayahan niya si Celia na sumama sa kanya, na ikinainis ni Yuki.
Sa kabutihang palad, sinabi ni Celia na may kasama rin siyang kaibigan ngayong araw. Doon lamang napansin ni Yuga si Yuki, ngunit hindi niya ito binigyang pansin at sinabing pwede rin itong sumama kung gusto niya. Pagkatapos ay hinila niya si Celia papasok ng tindahan ng mga regalo, na iniwan sina Nika at Yuki sa labas. Parehong naiinis sina Nika at Yuki, at sinabi ni Nika na sana ay umibig si Celia sa isang karaniwang tao na tulad niya. Sa sandaling ito ay natuwa si Yuki bago napagtanto na kinukutya nito si Celia at hindi siya, kaya inakala niyang masamang tao si Nika. Samantala, nasa loob pa rin si Yuga at kinakausap si Celia. Naalala ni Yuki na tinanggihan ni Celia ang panliligaw ni Yuga, at sino mang makatwirang tao ay aalis na at iiwan siya, ngunit walang hiya si Yuga at ayaw ring umurong ni Yuki. Pumasok siya sa loob at kumuha ng isang kwintas para kay Celia, at tinanong kung nagustuhan niya ito, at namula si Celia at sinabing maganda ito. Sandali pa lamang ay lumapit si Yuga na may dalang malaking tiyara na gawa sa esmeralda, ipinagmamalaki na ito ang pinakamahal na bagay sa tindahan. Inalis niya ang sombrero ni Celia para ilagay ang tiyara, na naging dahilan para mahulog ang kanyang salamin sa lupa. Agad na nakilala ng mga tao si Celia bilang ang priestess, kasama sina Nika at Yuga na ang mga bayani. Sumiksik ang mga tao sa kanila, iniwan si Yuki, na isang demonyo na hindi alam ng sino mang tao sa labas. Sinubukan niyang makapasok sa mga tao para hanapin si Celia, ngunit nakatagpo niya ang matangkad na mandirigma na si Raven, na napapalibutan ng mga babae. Nagpa siya si Yuki na tulungan ito, inabala ang mga babae, pagkatapos ay kinuha ang kamay ni Raven at hinila ito papasok ng isang daanan para makatakas. Mga ngatwiran na sana ay umalis na si Yuki ngunit kinausap siya ni Raven. Nagulat siya sa boses ni Raven na parang babae, subalit wala siyang oras para doon. Tinanong siya ni Raven kung pwede silang maging magkaibigan, palagi siyang binabato ng iba dahil sa kanyang boses. Sumang-ayon si Yuki, pagkatapos ay nagpatuloy sa paghahanap kay Celia. Madali niyang natagpuan ito na nakasuot pa rin ng damit pangmasa, at tumabi sa isang maliit na batang nawawala sa kanyang ina dahil sa dami ng mga tao. Inalok ni Yuki na tumulong, at magkasama silang naghanap ng ina ng bata. Sinabi niya kay Celia na dapat na siyang umuwi para magpahinga, ngunit tumanggi ito, kaya nagpatuloy sila sa paghahanap. Kinaumagahan, nang pumunta si Yuki para bisitahin si Celia, sinalubong siya ng ina nito at sinabing nawalan ng malay si Celia dahil sa pagod matapos ang kaguluhan sa mga tao. Humingi ng paumanhin si Yuki dahil hindi niya ito naalagaan ng maayos, ngunit sinabi ng ina nito na kasalanan iyon ng bayani. Idinagdag pa nito na pumasok pa si Yuga sa kanilang bahay at iginiit na siya na ang mag-aalaga kay Celia, ngunit tinapon siya ni Sofia palabas. Sa kanyang pagkabigla, pinayagan siya nitong makita si Celia, at nang pumasok siya sa kwarto nito ay nakita niya itong nakahiga sa kama. Pinag-usapan nila ang tungkol sa kaguluhan ng nakaraang araw, at sinabi ni Celia na sana ay isama siya ni Yuki sa labas sa susunod kapag may libreng oras siya. Sobrang tuwa ni Yuki at nagsimulang gumawa ng kalokohan, na ikinatawa ni Celia, ngunit bigla itong nagsimulang umubo at galit na itinapon siya ni Sofia palabas ng kwarto. Sa daan pa uwi, nakatagpo ni Yuki si Raven na humihingi ng payo. Sinabi nito na mayroon siyang babaeng gusto, isang taong laging mabait sa kanya, ngunit natatakot siyang mag-confess dahil sa kanyang boses. Binigyan siya ni Yuki ng mga salitang pagpapalakas ng loob at hinikayat na subukan ito, at nagpasalamat si Raven at naglakad patungo sa bahay ni Celia. Nabigla si Yuki at napagtanto na gusto ni Raven si Celia, dahil binigyan niya lang ng lakas ng loob ang kanyang karibal. Kahit na sinisikap niya na sabihin sa kanyang sarili na hindi agad tinatanggap ni Celia ang sinumang manliligaw, naguguluhan na siya. Naiisip niya ang isang alaala kung saan nanghihina si Celia habang nakikipaglaban sa mga demonyo, at sinalo siya ni Raven na parang sa isang Korean drama, na lalong nagpapabigat ng loob sa kanya. Sa ilang sandali pa lamang ay bumalik si Raven na puno ng kalungkutan. Tinanong siya ni Yuki kung ano ang nangyari, at bulong ni Raven na kahit malakas ang loob niya ay talunan pa rin siya. Habang umaalis si Raven, iniisip ni Yuki kung ano ang sinabi ni Celia kung bakit labis siyang nasaktan. Bumalik siya sa mansyon, ngunit nasa pintuan si Sofia at tinanong kung nakalimutan niya ang isang bagay. Sinabi ni Yuki na sinusuri lang niya ang kalagayan ni Celia, kahit na alam niyang nakakapagtaka ang kanyang sagot dahil kakalabas niya lang doon. Hindi siya pinayagan ni Sofia na pumasok, sinasabing kailangan ni Celia ng pahinga at dapat walang bisita. Ngunit ayaw niyang umuwi nang walang nalalaman, kaya tinanong ni Yuki si Sofia tungkol kay Raven. Sinabi nito na pumunta si Raven para makita si Harpy,
at nabigla si Yuki, hindi niya akalain na magkakagusto ito sa isang demonyo. Sa kanyang pagkamarites, natagpuan niya si Harpy na naglilinis ng hardin at tinanong kung dumating ang matangkad na lalaki na may pulang buhok. Tumango si Harpy para sa kanyang sagot, at tinanong ni Yuki kung ano ang sinabi niya nang mag-confess ito. Diretsong sumagot si Harpy at sinabi niya na hindi sila maaaring magsama, at kahit si Yuki ay nahiya para kay Raven sa pagiging diretso nito, akala niya ay tapos na ang usapan. Sinabi ni Harpy na hindi ganon kadali, ngunit nung tinanong siya ni Yuki na ipaliwanag pa ay umalis ito para magpatuloy sa trabaho, kaya nagpa siya si Yuki na kausapin na lang ito sa susunod na araw. Nang gabing iyon, tinawag ni Yuki sina Shake at Doc para pag-usapan ang nangyari, at tinanong nila kung sino si Raven, at sinabi ni Yuki na siya ang mandirigma mula sa Heroes Party na laging talo sa kanya. Sinabihan ni Doc si Yuki dahil pinayagan niyang makalapit ang isang tao kay Harpy, lalo na't alam niyang mahal niya ito, ngunit sinabi ni Yuki na hindi niya alam na interesado si Raven dito. Sinabi ni Doc na kahit na mabuti ang intensyon ni Raven, maaaring hindi siya payagan ni Harpy na makalapit, dahil ang mga Harpy ay kadalasang hinuli ng mga tao para kunin ang kanilang mga balahibo o ibenta bilang alipin. Ibinahagi niya kung paano niya nailigtas si Harpy mula sa mga tao, na naging dahilan para sumali ito sa hukbo ng mga demonyo. Ngunit sinabi ni Shake na hindi galit si Harpy sa mga tao, at kung ganon man ay hindi ito magiging katulong sa mansyon ni Celia. Sumang-ayon si Yuki at sinabing tama si Doc na mag-alala, ngunit mabuting tao si Raven, at malamang na naramdaman iyon ni Harpy. Kinaumagahan, pumunta si Yuki sa Adventurers Guild para kumuha ng mga quest, ngunit wala doon si Crayman. Kailangan niyang lapitan ang ibang tagapangasiwa, na nakilala siya bilang adventurer na palaging kausap ng Vice Guild Master. Naguluhan si Yuki, hindi niya alam na ang tamad at mukhang pagod na si Crayman ay ang Vice Guild Master. Matapos niyang maintindihan ang nangyari, tinanong niya kung nasaan si Crayman, at hinila siya ng tagapangasiwa papalapit at sinabi na nasa ospital ito. Nag-alala si Yuki at pumunta sa ospital, at nakita niya si Crayman na nakabalot ng mga bendahe at may malubhang pinsala. Tinanong niya kung sino ang umatake sa kanya ng ganon kalubha, at sinabi ni Crayman na tinapakan siya ng kanyang asawa. Nabigla si Yuki at sinimulang abutin ang kanyang telepono para tumawag kay Raffy Tulfo para sa karahasan sa tahanan, ngunit mabilis na ipinaliwanag ni Crayman, kahapon ay ang kanilang anibersaryo ng kasal, at gusto niyang bumili ng espesyal na bagay para sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya makapagpasya kahit na ilang oras na siyang nakatayo, kaya itinapon siya ng mga tauhan ng tindahan ng mga regalo. Umuwi siya ng madaling araw at walang dala, kaya nagalit ang kanyang asawa. Iniisip na nakalimutan niya ang kanilang anibersaryo, kaya naman napunta siya sa ospital. Hindi pa rin makapaniwala si Yuki nang sabihin niya na napakalakas ng asawa ni Crayman, at ipinagmamalaki ni Crayman iyon, at idinagdag na dating A-rank adventurer ang kanyang asawa tulad niya. Tinawag pa sila noon na Invincible Couple of Apathy, ang hindi natatalo na mag-asawang walang pake, ngunit hindi maintindihan ni Yuki kung bakit ito ipinagmamalaki. Inaalok ni Yuki na gamutin kaagad si Crayman gamit ang kanyang mahika, ngunit ayaw nitong tumanggap. Sinabi nito na ito na ang pagkakataon para alagaan siya ng kanyang asawa habang siya ay nagpapagaling, at nabigla si Yuki sa kanyang pag-iisip ngunit sumuko na lang siya. Sa ilang sandali pa lamang ay dumating ang asawa ni Crayman para tignan siya, at lubos na nagulat si Yuki nang makilala itong si Sofia. Natuwa si Crayman nang makita ito at tinawag itong Honey. Ngunit sinipa siya nito sa ulo dahil palagi itong nagrereklamo na tawagin siya sa kanyang tunay na pangalan. Talagang isang Hokage si Crayman, dahil sinubukan pa niyang tingnan ang suot ni Sofia sa ilalim ng kanyang palda, at hindi ito nagalit dahil mag-asawa naman sila. Napahiya naman si Yuki sa kakaibang mag-asawang ito, at pagkalipas ng ilang sandali, hinila niya si Sofia sa tabi para tanungin ang kalagayan ni Celia. Sinabi nito na mas mabuti na ang pakiramdam ni Celia, ngunit hindi pa ito maaaring tumanggap ng mga bisita dahil abala ito sa mga gawain. Napabuntong hininga si Yuki at tinanong si Sofia kung talagang mahalaga ang mga regalo sa mga babae. Natahimik si Sofia at handang patayin si Crayman kung may sinabi itong nakakahiya, ngunit mabilis na nagbago ng paksa si Yuki, ipinaliwanag na gusto niyang bumili ng mas magandang regalo para kay Celia. Sinabi ni Sofia na mahalaga ang damdamin ng nagbibigay, at biniyayaan siya ng swerte habang siya ay umaalis. Sa daan pauwi, nagsimulang mangarap si Yuki tungkol sa pag-aasawa kay Celia, kahit na limitado lamang ang kanyang imahinasyon sa mga nakita niya sa kanyang nakaraang buhay. Dumating siya sa tirahan ng mga kabalyero para tignan si Raven, na patuloy pa rin na walang sigla mula sa pagtanggi sa kanya.
Kahit anong gawin ni Yuki para makausap siya ay hindi ito tumutugon, hanggang sa banggitin niya ang pangalan ni Harpy. Agad na tumayo si Raven at tinanong kung paano niya nalaman ang pangalan ni Harpy, at sinabi ni Yuki na matagal na niya itong kilala, at gusto niyang malaman kung bakit ito nagustuhan ng isang kabalyero. Sinimulan ni Raven ang kanyang kwento, isang araw sa palengke, nakita niyang binabastos ng 3 masasamang tao ang isang katulong at tumulong siya para iligtas ito. Bagaman mapangahas ang mga masasamang tao sa una, sapat na ang makitang mapahamak ang isa para tumakbo sila. Nang malaman ni Raven na ligtas na ang katulong, sinimulan na niyang umalis, ngunit hinila nito ang kanyang balabal para magpasalamat. Sinabi niya na trabaho lamang iyon, at napagtanto niya na ginamit niya ang kanyang tunay na boses. Nahiya si Raven, ngunit sinabi ng katulong na si Harpy, na maganda ang kanyang boses at nainggit pa siya rito. Tumakbo ito pagkatapos noon, at doon pa lamang niya naramdaman ang unang pag-ibig. Inamin niya na nakilala niya ang uniforme ng katulong, kaya naman siya ay pumunta sa mansyon ni Celia. Nagulat si Raven nang malaman na kilala ni Yuki si Celia, at nagsimula namang magkwento si Yuki tungkol sa kung paano niya ito nagustuhan, at nagsikap siyang maging isang matagumpay na adventurer para maging karapat-dapat dito. Lalo pang nalungkot si Raven, iniisip niyang talunan siya dahil hindi niya magawang magsumikap para sa babaeng gusto niya. Sinabi ni Yuki na hindi niya ito kasalanan, nahihirapan si Harpy sa mga lalaki dahil sa mga trauma mula sa nakaraan. Sinabi niya na maaga pa para sumuko, at iminungkahi na pumunta sila sa palengke para simulan ang kanilang hakbang para sa hinaharap. Pumunta sila sa isang tindahan na puno ng mga mag-asawang bumibili ng alahas at mga regalo para sa isa't isa. Kinabahan si Raven at akala niya ay mali ang kanilang pinuntahan, ngunit sinabi ni Yuki na tumahimik na lamang siya. Nakita niya na nandoon pa rin ang kwintas na gusto niyang bilhin para kay Celia noong nakaraang linggo at binili niya ito. Samantala, tumitingin naman si Raven sa iba pang mga bagay, at iminungkahi ni Yuki na bumili siya ng isa na may kulay rosas na balahibo. Hindi sigurado si Raven kung papansinin siya ni Harpy sa kanyang regalo mula sa isang tao na hindi naman siya gaanong kilala, ngunit inulit ni Yuki ang sinabi ni Sofia tungkol sa damdamin ng nagbibigay, at tiniyak na magugustuhan niya ang disenyo. Iniisip ni Raven na magagamit niya ito bilang dahilan para makita muli si Harpy, kaya naman tulad ng isang taong nagmamahal, ginastos niya ang kanyang pera sa isang bagay na hindi niya alam kung magugustuhan ba ito. Gumamit siya ng sulat para makipag-usap sa tindero, na nagulat naman ng kaunti si Yuki. Sa ilang sandali pa lamang ay dumating si Nika, kahit na nakasalamin siya para hindi siya makilala, nakilala niya sina Raven at Yuki, at nakita niya sila kasama si Celia noong ibang araw. Biniro niya sila tungkol sa pagpunta nila sa isang tindahan para sa mga mag-asawa, at sinabi na ayos lang na maging bakla dahil hindi na ito ang dekada 70. Sinabi ni Yuki na tumahimik siya at ipinahayag na bumibili lang sila ng mga regalo para sa mga babaeng kanilang minamahal. Nabuhay ang pagiging marites ni Nika at tinanong kung sino ang nagustuhan ni Raven. Nang hindi ito magsalita ay nagsisi si Nika, dahil kinutya niya kasi ang boses nito at hindi na ito nagsalita sa kanya mula pa noon. Napagtanto ni Yuki na masungit man si Nika, may konsensya naman ito, at inanyayahan niya ang dalawa na magkwento tungkol sa kanilang mga damdamin. Sinabi ni Yuki na hindi siya interesado, ngunit alam ni Raven na mapilit si Nika, parang isang taong humihingi ng mababang presyo kahit hindi naman karapat-dapat. Sinabi niya kay Yuki na tapusin na lang nila ito, at pumunta sila sa isang restaurant na walang ibang tao. Ngunit sabay nang kumain sina Yuki at Raven nang hindi tumigil, ginagamit nila ang pagkain bilang dahilan para hindi mag-usap. Gayunpaman ay napansin ito ni Nika, at sinabi niya na hindi niya maibabahagi ang anumang impormasyon tungkol kay Celia kung ayaw nilang makipag-usap. Bagamat hindi kilala si Yuki na sumuko agad, bigla na lang siyang pumayag at handa nang makipag-usap. Unang tinanong ni Nika kung gaano nakalayo ang relasyon nila ni Celia, at sinabi ni Yuki na hindi pa naging sila, at marami pa ring nanliligaw kay Celia, ngunit lahat ay tinanggihan niya kabilang na ang bayani na si Yuga. Naiintindihan ni Nika kung bakit, kulang sa tamang asal si Yuga at palaging sinusubukang makita si Celia, at pumapasok siya bigla sa kwarto habang nakahubad o naliligo si Celia at ang ibang babae. Bukod pa rito, siya ay may maraming mga babae na madalas napipigilan ang kanyang mga plano dahil hinihiling ng mga babae na manatili siya sa kanilang lungsod. Minsan pa ay direktang sinabi ni Celia sa kanya na huwag siyang mapilit sa mga bagay na hindi naman dapat. Binalaan ni Nika si Yuki na mas mabuting huwag siyang magalit kay Celia, pagkatapos ay lumingon siya kay Raven para marinig ang kwento nito.
Agad na tumayo si Yuki para ipagtanggol ang nararamdaman ng kaibigan, na ikinainis ni Nika, dahil naramdaman niya na trinato siya nila na parang isang kontrabida. Kinakabahan niyang ipinaliwanag na gusto niya lang silang tulungan kapalit ng kaunting tulong din sa kanya, at dahil dito, napaisip si Raven kung may problema ba sa pagitan nila ni Yuga. Tiniyak niya kay Nika na mapagkakatiwalaan niya si Yuki, at banta nito na ipapasingaw siya ng katamtamang kamao kung sasabihin niya sa iba ang sasabihin pa niya. Naging seryoso na si Nika at ibinunyag na paulit-ulit silang natalo sa kastilyo ng Demon Lord, at kailangang magpanggap na nagulat si Yuki, kahit na siya mismo ang pumatay sa kanila tuwing pumupunta sila doon. May isang malakas na demonyong general sa pasukan ang hindi lang sila talunin, kundi binababoy pa ang kanilang dangal sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kanila at pag-iwan sa isang malapit na baryo. Nagsisinungaling sila na hindi pa sila handa para protektahan ang karangalan ng bayani. Ngunit matapos ang isang buwan ng pagkatalo at pagkakaubos ng mga gamit sa baryo, hinalok sila ng demonyong general na papasukin sila kung iiwan nila si Celia doon. Pinilit ni Nika ang grupo na tanggapin ang kanyang alok, na sa tingin niya ay dahilan kung bakit nagagalit sa kanya si Yuga. Natatakot siyang pagalitan din siya ni Yuki dahil sa panganib na ibinahagi niya para kay Celia, ngunit nagsalita si Raven para sabihin na hindi niya ito kasalanan, at dapat ay sinabi niya noon pa ang kanyang opinyon. Napagtanto ni Yuki na siya ang nagdulot ng hidwaan sa grupo ng bayani, at tinanong kung nakausap na ba ni Nika si Celia tungkol dito. Inamin ni Nika na nahihiya siya dahil ang dahilan niya para pilitin ang grupo ay ang pag-ibig niya kay Yuga, at sa tingin niya ay hindi siya mapapatawad ni Celia. Tinatanong ni Yuki kung plano niya na hayaan na lang na magkairita sila magpakailanman, at napagtanto ni Nika na kailangan niyang magpakumbaba dahil dito at nagpa siyang humingi ng tawad kay Celia. Pagkatapos niyang umalis, nadama ni Raven ang determinasyon na kausapin muli si Harpy, at pumunta sila ni Yuki sa mansyon ni Harpy, at doon sila nakita ni Shik at Doc na naroon din para makita si Harpy. Nang ipakilala ni Yuki si Raven kay Doc, agad itong naging depensibo at tinanong kung si Raven ba ay isang talunan na desperado, na sinusubukang makuha ang loob ng isang babae na tinanggihan na siya. Ipinagtanggol ni Yuki ang kaibigan at sinabi na sobrang maingat lang si Doc dahil mahal na mahal niya si Harpy. Tinanong ni Doc kung ano ang kailangan ni Raven, at nang mapilitan na ito, sinabi ni Raven na hindi niya masyadong kilala si Harpy, ngunit gusto pa rin niyang kausapin ito ng isang beses pa. Wala namang pakialam si Doc na parang mga luma ng linya ang sinasabi niya, sinabi niyang dapat sabihin ni Raven na protektahan niya si Harpy at gagawin siyang masaya, dahil iyon ang mga salitang nakakaantig sa mga puso ng mga babae. Ngunit tumanggi si Raven na gumamit ng mga linya na hindi naman sa kanya, na ikinahanga ni Doc. Tinulak niya si Raven patungo kay Harpy at sinabing sabihin na lang nito ang gusto niyang sabihin. Dinala ni Raven si Harpy sa isang tahimik na lugar, iniabot ang regalo, at kinakabahan na tinanong kung pwede na lang silang maging magkaibigan. Natutuwa si Harpy sa regalo at pumayag na maging kaibigan siya ni Raven, bagamat wala siyang anumang damdaming higit pa roon. Makalipas ang ilang araw, mabigat ang loob ni Yuki, higit sa isang linggo na mula noong huling makita niya si Celia, at wala na siyang lakas. Pumasok si Shik nang bigla, tumalon at humihingi na pumunta sila ni Yuki sa mansyon ni Celia para makapaglaro siya sa hardin kasama si Harpy. Wala sa tamang kondisyon si Yuki at sinabi niya na pupunta sila sa ibang pagkakataon, gusto na lang niyang matulog hanggang sa makita niya ulit si Celia. Iniisip niya kung gaano kaabala ang lahat sa grupo ng mga bayani, dahil lagi namang gumagala si Celia para gamutin ang mga taong hindi maaring tulungan ng ibang manggagamot. Si Raven naman, bilang kapitan ng mga gwardya, ay namamahala sa mga bagong tauhan at tinitiyak na maayos ang lahat. Si Nika na bilang palace mage, ay inaayos ang mga problema sa korte, at si Yuga naman ay parang ambasador ng kaharian, na namamahala sa mga gawain sa ibang bansa at pinapaslang ang mga malalakas na halimaw na hindi kayang patayin ng mga mababang ranggong adventurer. Pakiramdam ni Yuki ay walang silbi siya kung ikukumpara sa kanila, at iniisip niya kung may maitutulong ba siya para mapadali ang buhay ng mga ito. Naputol ang kanyang pag-iisip nang tumalon si Shik sa kanyang dibdib at nagrereklamo na sana ay sumama na lang siya kay Doc, ngunit inanyayahan siya ni Raven na sumali sa mga kabalyero, isang posisyon na inaprubahan ni Doc. Ngayon ay tanging siya at si Yuki na lang ang walang trabaho, bago pa makaisip ng dahilan si Yuki para makatakas. Kumatok si Harpy sa pinto at pumasok sa kwarto. Agad na natuwa si Shik, akala niya ay makakalabas siya sa mapanghinayang na silid na ito at makakakuha ng sikat ng araw, hanggang sasabihin ni Harpy kay Yuki na ipinadala siya ni Celia para magdala ng mensahe, na libre siya ng hapon at gustong makita siya.
Sobrang tuwa ni Yuki at agad na tumayo, iniisip na ngayon na niya maibibigay kay Celia ang kwintas na binili niya sa isang tindahan ng mga regalo. Nagpasya si Chic na sumama kay Harpy pauwi sa mansyon, at iniwan si Yuki na mag-isa. Nagpasya si Yuki na lumabas para makakita ng sikat ng araw na nararapat sa kanya, at nagpasya na makapaglakad sa damuhan para makalanghap ng hangin. Habang naglalakad siya sa mga kalye, iniisip niya kung paano niya mapapabilis ang oras hanggang sa hapon, nang biglang tumawag sa kanya ang isang matandang babae. Sinabi niya na kaya niyang basahin ang kinabukasan ni Yuki at binalaan itong mababa ang swerte niya ngayong araw, dahil malungkot ang araw na darating sa kanya. Ngunit walang makakapagpababa ng mood ni Yuki, tinaboy niya ang matanda at sinabing makikita niya ngayon ang babaeng pinapangarap niya, at walang makakasira sa magandang araw na ito. Pagdating sa daan, huminto siya sa isang panaderya para bumili ng mga tinapay para kay Celia. Nagtataka siya nang makita ang isang napakalakas na lalaki na mahilig mag-gym, nakasuot ng pink na bestida at tinanggal ang mga pamantayan ng kasarian, na nagbebenta ng mga merienda. Lumapit si Yuki at tinanong kung nasaan ang karaniwang nagbebenta ng mga cake. Ang lalaki pala ay kapatid ng babaeng nagbebenta, at ipinaliwanag niya na abala ito ngayong araw at siya na muna ang magbabantay ng tindahan. Nagpasya si Yuki na bumili ng mga cupcake, at hiniling na ilagay ito sa maayos na lagayan. Ngunit ang lalaking sobrang lakas ng katawan ay nagpak ng cupcake ng napakasigasig at inilapat ito sa dibdib ni Yuki na parang gusto itong masaktan, at nagtanong pa si Yuki kung nabali ang kanyang tadyang. Sa daan, binuksan niya ang bag at nakitang kalahati ng mga cupcake ay durog, dahil sa labis na sigasig ng lalaki, at umaasa siyang bumalik na agad ang mabait na babae para magbenta. Sinubukan niyang kainin ang isang durog na cupcake, at nagulat nang malaman na masarap pa rin ito kahit durog na. Nabigla siya sa lasa ng cupcake at hindi napansin na bumangga siya sa isang napakalaking lalaki na nagalit, ngunit sa huli ay tinanggap na lang ito. Nagpatuloy si Yuki sa paglalakad, ngayon ay mas maingat na sa paghakbang, ngunit muntik na niyang matapakan ang isang tambak ng tae ng aso. Napagtanto niya na baka totoo nga ang sinabi ng matandang babae, at sinimulan ng mas maingat na tingnan ang paligid. Ngayon pa lang, tumakbo papunta sa kanya ang isang batang lalaki at muntik ng madapa. Nahawakan ni Yuki ito para hindi bumagsak, ngunit ang stick ng kalamaris na hawak ng bata ay nahulog sa lupa at nagsimulang umiyak ang bata. Inaliw ni Yuki ang bata at dinala ito sa tindahan ng kwek-kwek para bumili ng 2 pang piraso. Nagpasalamat ang bata at tumakbo palayo, ngunit bago pa makapag-isip si Yuki, may isang lalaking bumangga sa kanya at kinuha ang kanyang pera. Napagtanto ni Yuki na ninakawan siya at hinabol ang magnanakaw, na hindi naman kasing bilis niya. Binigyan niya ito ng isang mabilis na sipa sa likod ng ulo, na nagpabagsak sa kanya sa pader at nawalan ng malay. Kinuha ni Yuki ang kanyang pera at handa nang umalis nang may tumawag sa kanya mula sa likuran, sinabi na ang magnanakaw sa maliwanag na araw ay hindi pa nangyayari sa kanilang lungsod. Lumingon siya at nakita ang walang iba kundi ang bayaning si Yuga na nakatayo doon na may hawak na espada. Hiningi ni Yuga na ibigay ni Yuki ang pera at sumuko na, ngunit sinubukan ni Yuki na ipaliwanag na siya ang ninakawan. Ngunit matigas ang ulo ni Yuga at hindi siya nakinig, at nagsimula itong sumugod gamit ang kanyang espada. Naiwasan ni Yuki ang unang atake at umatras sa mga sunod pang hampas, ngunit sa kaguluhan, naputol ni Yuga ang lagayan ng pera sa 2 bahagi, at nagkalat ang lahat ng pera ni Yuki sa lupa. Ngayon ay nagpasya si Yuki na tumakbo kahit walang dalang pera, ngunit naharangan siya ng mga gwardya ng hari. Mabilis siyang nahuli at dinala sa mga kulungan, na ikinulong sa isang madilim at maruming selda. Napabuntong hininga si Yuki dahil sa kalungkutan, napagtanto na totoo nga ang sinabi ng matandang babae, na isang sumpa ang buong araw na ito. Bago pa siya mas lalong malungkot, narinig niya ang isang pamilyar na boses, lumapit si Doc sa kanyang selda at tinanong kung ano ang ginawa niya para mapunta doon. Nakalimutan na ni Yuki na nagtatrabaho na ngayon si Doc bilang gwardya ng hari. Biniro siya ni Doc at tinanong kung binugbog niya ang isang inosenteng tao dahil hindi siya binibigyan ng pansin ni Celia. Ipinaalam ni Yuki na wala siyang ginawang mali, siya ang ninakawan, at ang bobo na bayani ay gumamit ng labis na puwersa nang hindi man lang siya pinapayagang magpaliwanag o humingi ng tulong. Sinabi ni Doc na huwag siyang mag-alala, tinignan na ni Raven ang kaso at sinusuri na ang lahat ng detalye, kaya makakalaya na si Yuki sa lalong madaling panahon. Nakaramdam si Yuki ng maluwag nang lapitan sila ng isang babaeng gwardyang elf na nagngangalang Irene, at sinabing kailangan na nilang bumalik sa pagsasanay. Hiniling ni Doc na ibigay muna ang susi dahil malaya nang umalis si Yuki.
Binigyan siya ni Irene ng susi at pinalaya, dagdag pa nitong sinabi na gusto ring humingi ng tawad si Yuga sa kanyang pagkakamali. Medyo nagulat si Yuki dahil dito, at mula noon, inalok ni Yuga si Yuki at Raven sa isang malaking hapunan para bayaran ang kanyang pagkakamali. Humingi siya ng tawad sa personal, nagmamakaawa na patawarin siya at hinihikayat si Yuki na kumain ng marami hanggang sa mabusog siya. Umupo sila at busog na busog sa pagkain, pagkatapos ay sumulat si Raven sa isang piraso ng papel at sinabing humingi ulit ng tawad si Yuga. Inamin ni Yuga na hindi niya alam na magkaibigan sina Yuki at Raven, at ibinunyag na ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nagalit si Raven. Doon biglang naalala ni Yuga na siya nga pala ang lalaking nabangga niya nang kasama niya si Nika sa bayan, at agad niyang tinanong kung ano ang relasyon ni Yuki kay Celia. Nagulat si Yuki sa tanong at sinabing magkaibigan lang sila. Pagkatapos ay humingi ng payo si Yuga kung paano niya mapapabuti ang relasyon niya kay Celia, hindi alam na siya mismo ang kalaban ni Yuki sa puso ng dalaga. Sinubukan ni Yuki na pigilan ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagsasabing ilang linggo pa lang niya nakilala si Celia, kaya mas mabuting magtanong siya sa taong mas kilala ito. Lumingon si Yuga kay Raven, ngunit mabilis na sumulat si Raven na hindi siya makakasagot ng mga ganitong tanong, dahil wala rin siyang alam. Nabigo si Yuga at sinabing hindi rin niya pwedeng itanong kay Nika, dahil kinaiinisan daw nito si Celia. Nagulat si Raven at Yuki dito, dahil kanina pa lang sila nakausap ni Nika, at tinanong ni Yuki si Yuga kung ano ang ibig niyang sabihin. Dahil hindi alam ni Yuga na si Yuki ang demonyong general, ikinwento niya ang tungkol sa isang matinding sagupaan laban sa isang general ng demonyo, kung saan iniling ng kalaban na iiwan nila si Celia, at agad na pumayag si Nika. Sinimulan ng sabihin ni Yuki na hindi iyon totoo, ngunit sumigaw si Yuga at tinanong kung naroon ba siya noong nangyari iyon. Mabilis na nag-iisip si Yuki at sinabing mula kay Nika niya narinig ang kwento, at ipinahayag ni Yuga na tanging dahil sa pagkamuhi kay Celia ay magmumungkahi si Nika na iwan ito. Pinagtatalunan ni Yuki na si Yuga ang pinuno noon at siya ang gumawa ng huling desisyon na sundin iyon. Aminado si Yuga na totoo ang sinabi ni Yuki, ngunit hindi pa rin matanggap na siya mismo ang pumili ng desisyong iyon, at sinabing hindi niya kayang iwan si Celia. Pagkatapos ay inilagay ni Raven ang kamay sa balikat ni Yuga at umiling. Nagsalita si Yuki para kay Raven, sinasabing siya ang pinuno ng mga bayani, at dapat niyang tigilan ang pagbibintang sa mga kasama niya para sa sarili niyang mga desisyon na hindi tama. Ngayong narinig ito ni Yuga ay nagsimula siyang umiyak, at nang tumahimik siya, napagtanto niya na hindi maayos ang kanyang pagtrato kay Nika, kahit na lagi siyang sumusuporta sa kanya mula pa noong bata pa siya. Nagpasya siyang humingi ng tawad agad, ngunit natatakot siyang pumunta ng mag-isa, kaya hinila niya sina Raven at Yuki na sumama. Nang hindi man lang kumatok, pumasok siya sa bahay ni Nika at nakitang nagbibihis ito. Ngayon ay sumigaw si Nika, ngunit hindi ito pinansin ni Yuga at agad na humingi ng tawad sa pagmura at pagbibintang sa kanya tungkol sa pag-iwan kay Celia. Napakasama ng loob ni Nika kaya kumuha siya ng kanyang magic staff at ibinuhos ang lahat ng inis sa pamamagitan ng paghampas kay Yuga. Iniwan ni Yuki kay Raven ang gawain at tumakbo papunta sa mansyon ni Celia. Habang nasa daan, muling nakita niya ang napakalakas na nagbebenta ng cake, kasama na ngayon ang kapatid nitong babae, na nagbigay sa kanya ng bagong gawa na mga cupcake bilang paumanhin sa mga durog na paninda. Nagpasalamat si Yuki at nagmadaling umalis, ngunit napalibutan siya ng mga lalaking nakasuot ng magarang damit. Inaasahan na naman niya ang gulo, at iniisip kung ano ang ginawa niya. Sa halip, ipinaliwanag ng mga lalaki na ang batang tinulungan ni Yuki ay mula sa isang pamilyang mayaman, at bilang pasasalamat ay binigyan siya ng isang pakete ng kwek-kwek. Nagpasalamat si Yuki at tumakbo papunta sa mansyon ni Celia, kung saan nakita niya itong nakaupo sa isang upuan at nagbabasa. Maligaya siyang tinanggap nito habang inaalay niya ang mga cake at kwek-kwek. Nagpasalamat si Celia at sinabing kukuha na siya ng tsaa, ngunit biglang pumasok si Yuga na sumisigaw na napagtanto na niya ang kanyang pagkakamali. Sinuntok siya ni Nika sa mukha at sinabing tumahimik na siya, at dumating din si Raven, at lumapit si Nika para humingi ng tawad kay Celia. Sinabi niya na magkasama sila sa pangkat ng mga bayani, at hindi dapat niya ito iniwan sa anumang sitwasyon. Ngumiti lang si Celia at sinabing milyon-milyong buhay ang nakasalalay noon at mas mahalaga na talunin ang Demon King. Dagdag pa niya na matapos ang laban, kahit na sobrang pagod na si Nika at wala na siyang mana, tumakbo pa rin ito pabalik para tignan kung ligtas siya, at nawalan ito ng malay sa sobrang pagod at kaginhawahan nang makita siyang ligtas.
Nagwakas ang lahat ng maayos, at naglakad sina Celia at Yuki sa araw na iyon habang bumababa ang araw. Inilabas ni Yuki ang kwintas na binili para kay Celia, at tinanggap ito ng dalaga ng may kagandahang loob, nagpapasalamat sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Makalipas ang ilang araw, binigyan ng pagkakataon si Yuki na samahan si Celia sa isa sa mga lugar kung saan siya nagtatrabaho para tumulong. Sa kasamaang palad ay walang bagay na maayos na nangyayari para sa kanya, dahil sa pagkakataong ito, ang problema ay si Sheik, na nakiusap at hinikayat pa si Celia na payagan siyang sumama dahil nababagot na raw siya. Habang nasa karwahe, tuwang-tuwa si Sheik at sinabing hindi pa siya nakasakay ng ganito. Sinabihan siya ni Yuki na huwag masyadong masaya, dahil hindi sila nagbabakasyon kundi tumutulong kay Celia sa trabaho. Ngumiti si Celia at nagpasalamat sa kanilang pagpunta, ngunit biglang lumabas ang sintomas sa kanyang mukha na mayroon siyang sakit. Agad na nag-alala si Yuki at tinanong kung ayos lang siya, at mabait na sinabi ni Celia na ayos lang siya, ngunit nahihilo lang siya tuwing sasakay ng karwahe. Iminungkahi ni Yuki na magpahinga muna sila bago magpatuloy, ngunit may mas magandang ideya si Sheik, iniabot niya ang isang potion, sinasabing lihim itong gawa ng mga pixie, na nakakatulong sa pagkahilo tuwing sasakay sila ng sasakyan. Lubos na nagpasalamat si Celia at uminom ng potion, at sa kanyang pagtataka, nawala nga ang pagkahilo niya tuwing sasakay ng karwahe. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Sheik, at mayabang na tumingin ito kay Yuki na tinatanong kung masaya na ba itong sumama siya. Sinubukan ni Yuki na itulak siya palayo, habang tumatawa si Celia at sinasabing labis siyang natutuwa na sinamahan siya ng dalawa sa misyon na ito, dahil nagbibigay ito sa kanya ng lakas ng loob. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa baryo, kung saan laganap na ang sakit mula pa noong unang panahon. Napansin ni Celia na tahimik ang baryo at kulang sa sigla ang mga tao. Nakita nila ang isang matandang lalaki na agad siyang kinilala at malugod siyang binati, sinasabing hindi niya inakala na darating pa si Celia para tulungan sila. Bumati rin si Celia, pagkatapos ay ipinakilala sina Yuki at Sheik bilang kanyang mga kaibigan at bihasang salamangkero na tutulong sa mga mamamayan. Dinala sila ng matanda sa isang simbahan, kung saan nakahiga ang karamihan ng mga may sakit at sugatan, naghihintay ng tulong mula sa mga Diyos na matagal nang hindi na pinapansin. Pinagmamasdan ni Yuki si Celia na buong pusong ginagamot ang lahat, at ginawa rin niya ang kanyang bahagi. Bumalik ulit ang matandang lalaki para pasalamatan si Yuki sa tulong na ibinigay niya. Nang tanungin ni Yuki kung may namatay na ba, sinabi ng matanda na lahat sila ay dapat nang namatay noong mga nakaraang araw nang salakayin sila ng mga tulisan. Ngunit may isang estranghero na biglang lumitaw, tinalo ang mga tulisan, pagkatapos ay mabilis na nawala. Iniisip ni Yuki kung nag-aaway ba ang mga grupo ng tulisan, ngunit napansin niya na pagod na si Celia, kahit na ipinapakita niya na malakas siya at ngumingiti sa bawat mamamayang lumalapit sa kanya para humingi ng tulong. Lumapit siya sa kanya at iminungkahi na magpahinga muna sila ng ilang sandali, ngunit tumanggi si Celia, sinasabing ayos lang siya at tumayo para tulungan pa ang iba. Ngayon ay nagpa siya si Yuki na gumawa ng desisyon at pinatulog siya gamit ang isang spell. Nag-alala ang mga tao, ngunit hinawakan ni Yuki si Celia sa kanyang mga braso at ipinaliwanag na pagod lang ito at kailangan ng pahinga. Nang magising na si Celia, nakita niya ang sarili niya na nasa isang kwarto at naghihintay sa kanya sina Sheik at Yuki. Agad niyang napagtanto na si Yuki ang dahilan kung bakit siya nawalan ng malay, at sinabing dapat niyang igalang ang mga desisyon ng iba sa halip na gumawa ng ibang bagay na sa tingin niya ay mabuti para sa kanila. Bagamat maaaring maging tensyonado ang usapan, mahusay na hinarap ito ni Yuki, sinabing manahimik ka na babae, at ipinahayag na hindi alam ng mga babae kung ano ang mabuti para sa kanila. Dahil hindi pa umabot sa kanilang lugar ang ideyang pangkababaihan, pumayag na lang si Celia, ngunit binalaan siya na huwag itong gawin muli nang walang pahintulot sa kanya. Nangako naman si Yuki at ibinunyag na ligtas na siyang makakapagpahinga dahil gumaling na ang lahat ng mga mamamayan. Dahil doon ay ngumiti ng malaki si Celia, at pinasalamatan silang dalawa sa tulong na ibinigay nila. Nang napagdesisyonan na sana ni Yuki na magtanong kay Celia ng isang bagay, muling lumitaw ang matandang lalaki. Ngayon ay tinatanong kung maaari bang tingnan ni Celia ang isang batang babae na nagngangalang Til, na nakatira sa labas ng baryo at may sakit na rin ng ilang panahon. Tinanong ni Yuki kung nasugatan ito noong salakayin ng mga tulisan ang baryo, ngunit umiling ang matanda dahil nasa ibang lugar ito noong mangyari iyon. Dahil sa mabuting kalooban ni Celia, agad siyang pumayag na sumama sa kanya.
Nakarating sila sa bahay ni Teal nang magsimulang bumaba ang araw, at pumasok sila sa isang magandang kubo na mas malaki pa kaysa sa 5 apartment sa BGC na pinagsama-sama. Ipinakilala ni Celia ang kanyang sarili at tinanong si Teal kung kumusta na ito, ngunit habang sinusubukan itong magsalita, bigla itong umubo ng husto. Sinabi ni Yuki kay Shik na gumamit ng isa sa kanyang mga potion, at hindi nagtagal ay bumuti na ang pakiramdam ni Teal. Pinasalamatan niya si Shik, at sinasabing maaaring ipinadala siya ng kanyang tagapagligtas na Diyos. Tinanong ni Yuki kung ano ang ibig niyang sabihin, at nagulat si Teal, tinatanong niya kung hindi pa nila nakikita ang estatwa sa labas ng baryo. Nagtataka si Yuki, ngunit nagpatuloy si Teal, noong salakayin ng mga tulisan ang baryo, nakatakas siya dahil pumunta siya para mag-alay sa estatwa, at naniniwala siyang niligtas siya ng kanyang tagapagligtas na Diyos. Iniisip ni Yuki at Shik na baka sakaling pagkakataon lang ito, ngunit sinabi ni Teal na may isa pang pagkakataon na napalibutan siya ng mga lobo habang pauwi siya ng gabi, at siguradong mamatay na siya kung hindi siya niligtas ng tagapagligtas na Diyos gamit ang mga mahiwagang maitim na kidlat. Naging interesado dito si Yuki, at hiniling nito na dalhin sila sa estatwa. Matapos ang maikling paglalakad, nakarating na sila at nakita nila na hindi ito Diyos, kundi isang demonyo. Ngunit naging depensibo si Teal, ipinaglalaban na hindi demonyo ang kanyang tagapagligtas. Pagkatapos ay umubo na naman ito ng husto, kaya nagpa siya si Celia na dalhin ito pabalik sa kubo para magpahinga, at naiwan sina Yuki at Shik para suriin ng mabuti ang estatwa. Sinabi ni Yuki na mukhang magkapareho ito sa mga estatwa sa kastilyo ng Demon King, ngunit biglang nabuhay ang estatwa at inatake sila, at naiwasan ito ng dalawa at nakumpirma na ito ay isang nilalang na demonyo. Agad na kumilos si Shik, sinipa ang mukha ng demonyo at hinawakan ito ng mahigpit gamit ang kanyang braso. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang kutsilyo at handang patayin ito, ngunit sinabihan siya ni Yuki na maghintay muna, dahil gusto niyang makipag-usap sa demonyo. Nang mapaghiwalay na sila, tinanong ng demonyo kung hindi ba't sila'y narito para patayin siya. Sinabi naman ni Yuki na siya mismo ang unang umatake sa kanila, at humingi ng paumanhin ang demonyo at inamin na nilikha siya para bantayan ang isang templo na matatagpuan sa malayong lugar. Ngunit isang araw, ninakawan ang templong iyon, at kasama niya ring ninakaw ang iba pang mga ari-arian. Nang nagdesisyon ang mga tulisan na atakihin ang inosenteng nayon, nagpasya siyang magdulot ng banal na hatol sa kanila at pumatay sa lahat ng mga ito. Mula noon, itinalaga siya ng mga tao sa nayon bilang kanilang tagapangalagang Diyos. Ngunit iyon ay matagal nang nangyari, at halos nakalimutan na siya ng lahat sa nayon maliban sa isang batang babae na regular na pumupunta sa kanya. Ano man ang mangyari, pinapanatili nitong malinis ang kanyang pwesto, at ginagabayan naman niya ito ng ligtas, nagawa pa niyang pigilan itong bumalik sa nayon noong araw na umatake ang mga tulisan. Naiintindihan ni Yuki at tinanong kung may balak bang atakihin ng demonyo ang mga taga-nayon. Sinabi ng demonyo na wala na siyang pakialam sa iba at hindi na siya sasali sa anumang gulo, ngunit ipaglalaban niya hanggang sa huli ang batang babae. Napagpasyahan ni Yuki na walang dahilan para patayin siya, kaya't umalis na sila at ipinadala niya si Shik para gawin ang isang espesyal na gawain. Naiwan si Yuki kasama si Celia sa ilalim ng liwanag ng buwan habang naglalakad sila sa magandang kagubatan. Sinabi ni Yuki na hindi naman magdudulot ng problema ang demonyo, kaya't hayaan na lamang ito, at sumang-ayon naman si Celia. Nang tumingin si Yuki kay Celia, na napakaganda habang nakangiti sa liwanag ng buwan, kinikilig siya at hindi makapagsalita. Habang naglalakad ay natapakan ni Celia ang isang sanga, ngunit mabilis siyang nahawakan ni Yuki bago pa siya matumba. Nakakaramdam sila ng tensyon, ngunit dahil hindi naman Vivamax ang palabas kaya mabilis na lumipas ang sandaling iyon. Pagbalik nila sa nayon, saka naman umatake ang isang grupo ng mga tulisan. Sinimulan ni Yuki at ni Celia na palakasin ang mga depensa, ngunit sinabi ni Yuki sa antok na si Shik na pigilan na lamang ang mga tulisan sa paraang gusto niya. Malakas na sumigaw si Shik, tumalon pasulong at sinipa ang unang 2 tulisan, at dinakip ang 2 pang iba. Nagulat si Celia sa lakas ni Shik dahil hindi niya inakala na ganito kalakas ang batang ito, ngunit sinabi ni Yuki na siya ang kanyang tauhan, kaya't natural lamang na maging malakas siya. Pagkatapos noon, sumali na rin si Yuki sa laban habang sinusuportahan siya ni Celia. Gamit ang kanyang kakayahan, tinaboy niya ng sabay-sabay ang 7 tulisan, at pinigilan ang pag-atake ng isa pang tulisan na sinubukang lapitan siya ng tahimik, ngunit agad na tumilapon ito. Nang maramdaman ni Yuki na may lumapit sa likuran, pinatay niya ang isang tulisan na papaslang sana kay Celia. Nagpasalamat ito sa kanya,
at napansin nila ang usok na umaalingaw-ngaw mula sa kagubatan kung saan matatagpuan ang pangangalagang Diyos. Inutusan ni Yuki si Shik na siyasatin ito, at agad na umalis si Shik, ngunit dumating naman ang isa pang grupo ng mga tulisan at sinabing sobrang taas ng tingin ni Yuki sa sarili nila. Gumamit si Yuki ng mahika para pigilan sila sa isang buhawi at itali gamit ang lubid, ngunit nag-alala si Yuki nang hindi pa bumabalik si Shik, kaya't pumunta sila ni Celia sa kagubatan para tingnan ang nangyari. Doon nila natagpuan ang isang nakakatakot na tanawin, si Till ay umiiyak sa tabi ng demonyo, na ang mga pakpak ay pinutol na. Isang lalaking nakasuot ng pula at itim na damit na hawak ang leeg ni Shik at saka tinulak siya palayo. Agad na tumakbo si Celia para tiyakin na ligtas ito, habang si Yuki naman ay nagtataka kung sino ang lalaking ito na kayang talunin si Shik ng ganoon kadali. Binalaan ni Celia si Yuki na mag-ingat, dahil ang lalaking ito ay si Miller, ang bayani ng imperyo ng Gali. Nagulat si Yuki dahil hindi niya inakala na may ibang bayani pa sa mundong ito, at ngumiti si Miller at sinabihan silang umalis na lamang para matapos na niya ang demonyong estatwa. Naglabas si Yuki ng kanyang mahika patungo sa kanya, ngunit sa pagtataka ni Yuki, natutunaw ng espada ni Miller ang lahat ng mahika at hindi siya nasugatan. Ipinakilala niya ang kanyang espada na tinatawag na espada ni Asta, na kayang ipawalang bisa ang anumang pag-atake gamit ang mahika. Ang kanyang layunin ay patayin ang mga tao sa nayon, at magsimula ng digmaan sa pagitan ng dalawang kaharian. Pagkatapos niyang sabihin iyon, pinutol pa niya ang braso ng demonyo. Habang humihingi ng tawad ang grupo ni Yuki na itigil niya ito, patuloy na nagpapakawala si Yuki ng iba't ibang pag-atake gamit ang mahika, ngunit walang epekto ito sa kanya. Lumapit si Miller, at ginamit ni Yuki ang kanyang pinakamalakas na pag-atake, ngunit nang mawala ang alikabok, nakita nilang nakangiti pa ring nakatayo si Miller. Hindi sumuko si Yuki at patuloy na nagpapalakas ng mahika, hanggang sa magsimulang mabasag ang kanyang espada. Ngumiti si Yuki at sinabing sa huli, ito ay gawa ng tao at may limitasyon lang sa dami ng mahika na kayang tanggapin. Pagkatapos ay dinagdagan pa niya ang lakas ng kanyang mahika at ganap na sinira ang espada. Ngayon ay nagulat si Miller, ngunit sinuntok siya ni Yuki sa mukha at natumba, ngunit mas malakas pala ang bayani kaysa sa inaakala nila at naglabas ito ng sinag ng mahika patungo sa demonyo. Gayunpaman ay sumugod si Till para protektahan ang demonyo at nasugatan siya ng husto. Bago pa makagawa ng aksyon si Yuki, nagpakawala si Miller ng maraming mga sagradong pana na pinigilan ni Yuki, ngunit nakatakas si Miller. Ngayon ay labis na nagalit si Yuki, hanggang sa mawala ang kanyang kontrol at naging ganap na demonyo. Hinabol niya si Miller sa kagubatan, at sinuntok at sinipa ito ng paulit-ulit hanggang sa mamatay na ang bayani, at pagkatapos ay ibinagsak niya si Miller sa lawa at bumalik na sa nayon. Doon niya nakita si Celia na naghihintay sa labas, pinasalamatan siya nito sa lahat ng ginawa niya para sa kanila. Sa kabutihang palad, gumaling din si Till mula sa kanyang mga sugat, at humiling na dalhin siya pabalik sa kabiserang lungsod para humanap ng lunas na makakatulong sa kanyang pangangalagang Diyos. Mayroong ideya si Celia, at inalok niya si Till na maging isa sa kanyang mga kasambahay at itinago ang demonyo sa pamamagitan ng pagpapanggap na ito ay isang estatwa ng Buddha, nang umaasa na hindi magkakaroon ng masamang resulta. Makalipas ang ilang araw, naging masaya si Till sa kanyang trabaho bilang kasambahay sa bahay ni Celia. Kumakanta siya ng multo habang nagpupunas ng alikabok sa katawan ng demonyo, na ngayon ay naging estatwa ng Buddha. Sinabi ng demonyo kay Till na hindi niya kailangan na linisan siya araw-araw, ngunit iginiit ni Till na gusto niya ang trabaho, at pagkatapos ay tinanong kung alam nito kung nasaan si Yuki. Sumagot ang demonyo na pumunta si Yuki sa kastilyo na kasama si Celia, at nalaman niya ito dahil sa pagiging marites niya. Sa kastilyo, lumuhod sina Yuki at Celia bilang paggalang, habang inihayag ng isang babaeng gwardya ang kanilang pagdating sa harap ni Emperador Dar ng kaharian. Agad na sinabi ni Dar na mukhang mahigpit na ipinatawag niya sila tungkol sa nagdaang pag-atake ng mga bandido sa nayon. Sa kanyang isip ay naiinis si Yuki, iniisip na lahat ng hari, tao man o demonyo ay mukhang mapagmalaki sa kanilang sarili. Sa kanyang pagkabigla, biglang binitawan ng emperador ang kanyang mahigpit na kilos, inamin na mukha siyang walang kwenta, at idineklara na normal siyang magsasalita mula ngayon. Agad na nagprotesta ang gwardya na si Sylvia, sinasabihan siyang panatilihin ang isang pagkatao na tugma sa isang hari, at nagsimula silang magtalo tungkol sa tamang asal ng hari. Dahil doon ay nalilito si Yuki sa nangyayari at nanatiling tahimik, at hindi nagtagal ay muling ibinalik ng emperador ang kanyang pansin sa kanila.
Sinabi niya na nalaman niya na inatake ang nayon ng mga bandido, ngunit ang bayaning si Miller mula sa Gali Empire ay nagawang talunin sila, at nailigtas ang nayon mula sa malaking pinsala. Nangako siya ng gantimpala para sa kanilang mabuting gawa, ngunit buong pagpapakumbaba na sumagot si Celia na ginawa lamang niya ang nararapat at hindi nangangailangan ng anumang kabayaran. Gayunpaman, nagreklamo si Yuki sa kanyang isip na baka hindi gusto ng mayamang babaeng ito ang gantimpala, ngunit paano naman siya, ang mahirap na si Yuki na gumawa ng lahat ng trabaho habang ang kanyang pagod na katawan ay nagpapahinga. Pagkatapos ay nakipag-usap ang emperador kay Yuki, tinatanong kung ano ang nais niya bilang karapat-dapat na gantimpala. Nagpa siya si Yuki na makipag-usap ng matagal, sumagot na kahit ang isang hari ay hindi kayang ibigay ang tunay niyang hangarin. Dahil sa kanyang mga sinabi, tinanong ng emperador ang mga detalye, at nang nag-alok siya ng pera ay umiling lang si Yuki. Pagkatapos ay nag-alok siya ng mga babae, ngunit muling tumanggi si Yuki. Sa wakas ay naiinis na tinanong ng emperador kung gusto ni Yuki ang kanyang trono mismo, ngunit umiling si Yuki sa ikatlong pagkakataon. Sa ilang sandali ay idineklara ni Yuki na ang mas gusto niya na higit sa lahat ay ang pagmamahal ni Celia. Nagulat si Sylvia at namula si Celia, ngunit tumawa lamang ang emperador, sinabing wala siyang magagawa tungkol doon. Nang araw na iyon, pabalik sa mansyon, lumuhod si Yuki at ang kanyang ulo ay nasa sahig at humihingi ng kapatawaran kay Celia. Pinagalitan siya ni Celia, pinapaalalahanan na ang silid ng hari ay hindi lugar para sa ganoong pagpapahayag ng pagmamahal. Muling humingi ng tawad si Yuki, nagmamakaawa na huwag siyang magalit. Ang ina ni Celia na naroon din, ay natawa sa nakita niyang pagmamahalan ng mga kabataan, at nagpasya siya na mamagitan para lalong maging interesante ang mga bagay-bagay. Idineklara niya na dahil nagkamali si Yuki, kailangan niyang pagbayaran ito, ang kanyang parusa ay hindi niya makikita si Celia sa loob ng isang buwan. Hindi makapaniwala si Yuki sa kanyang naririnig, ngunit sabay ding nalungkot si Celia dahil ayaw niyang malayo kay Yuki at iniisip niya na medyo sobra ang parusa. Muling tumawa ang kanyang ina, at pagkatapos ay idineklara na hindi sila magkikita sa loob ng kalahating buwan na lamang. Kasabay nito, ipinatawag niya si Harpy, na walang takot na hinawakan si Yuki sa kanyang batok at binuhat siya palabas. Habang naglalakad sa pasilyo, huminto sandali si Harpy at sinabihan ang kanyang dating kapitan na tumingin sa bintana kay Chic. Sinundan ni Yuki ang tingin nito at nakita si Chic na nakaupo mag-isa sa hardin na mukhang malungkot. Ibinahagi ni Harpy na simula nang mangyari ang insidente sa nayon, hindi na siya nakikipag-usap kay Chic at laging malungkot. Naisip ni Yuki na marahil ay sinisisi ni Chic ang kanyang sarili sa lahat ng nangyari, dahil hindi niya nagawang protektahan si Till at ang demonyo nang atakihin sila ni Miller. Ipinagpatuloy ni Harpy ang kanyang tungkulin, binuhat si Yuki pabalik sa kanyang silid sa tavern, kung saan natagpuan nila ang demonyo at si Till na nag-uusap. Pinayuhan ng demonyo si Till na alagaan ang kanyang sarili, at naisip din ni Harpy na dapat nang bumalik si Till sa mansyon. Ngayon ay parehong umuwi ang dalawang babae, naiwan sina Yuki at ang demonyo. Ikinwento ni Yuki sa demonyo ang lahat ng nangyari sa araw na iyon, ngunit walang masyadong naitulong ang demonyo. Sinasabi ng demonyo na wala siyang masyadong magagawa, at dapat lang daw si Yuki na maghintay. Si Yuki na naghahanap ng mas mabuting solusyon, ay nagpa siya na makipag-usap kay Craymon at hiningi sa kanya na bigyan siya ng maraming trabaho hanggat maaari. Umaasa na maging karapat-dapat kay Celia ang tunay na bayani. Hindi nagtagal, lumipas ang kalahating buwan kung saan patuloy na kumuha ng mga misyon si Yuki, na naglalayong maging isang mas mahusay na adventurer. Sa wakas, sa ika-15 araw, bumalik siya na masaya at handa na muling makita si Celia. Gayunpaman, pinigilan siya ng demonyo, sinabing kailangan nilang mag-usap. Nalilito si Yuki, ngunit pagkatapos ay bumalik ang demonyo sa kanyang tunay na anyo, at agad na napansin ni Yuki ang problema at bumagsak ang demonyo. Mas malakas at mas mapinsala ang atake ni Miller kaysa sa una nilang inakala. Tinanong ni Yuki kung bakit hindi niya ito sinabi kaagad, ngunit sumagot ang demonyo na wala rin itong kabuluhan dahil wala silang magagawa para pigilan ito. Naniniwala siya na mayroon na lamang siyang ilang araw bago siya tuluyang maglaho, at pagkatapos ay sinabi niya kay Yuki na alagaan si Till sa lahat ng paraan. Ibinalita niya kay Yuki na malubha pa rin ang sakit ni Till at maaaring bumagsak anumang oras. Nagulat si Yuki sa kanyang narinig, dahil binigyan siya ni Chic ng espesyal na potion, at ang mga potion nito ay kilala sa kanilang mahimalang kakayahan sa pagpapagaling. Gayunpaman, ipinahayag ng demonyo na matagal na niyang binabantayan si Till mula pa noong bata pa ito,
at alam niyang may mali sa loob ng ilang linggo. Sinasabi niya na kapag siya ay nawasak, may iwan si Teal na mag-isa at hindi makakapagpatuloy sa kanyang buhay, at nangako si Yuki na aalagaan niya si Teal anuman ang mangyari. Ngumiti ang demonyo, sinabing makakapagpahinga na siya ng maluwag dahil alam niyang nasa mabuting kamay ang dalagita. Ngunit sinabihan siya ni Yuki na huwag siyang masyadong mag-alala, dahil plano niyang humanap ng paraan para manatili rin siyang ligtas, ngunit pilit na sinabi ng demonyo na wala siyang magagawa sa kanyang kondisyon. Gayunpaman, iginiit ni Yuki na maganda ang demonyo bilang palamuti sa silid, at nangakong humanap ng paraan para mapanatili siyang nabubuhay. Pagkatapos ay agad na lumabas si Yuki para makipag-usap kay Doc at ipinaalam sa kanya ang problema ng demonyo. Dahil si Doc ay isang demonyo sa buong buhay niya, alam niya ang solusyon at sinabihan niya si Yuki na pakainin ang demonyo ng magic sarap, na dapat ay ganap na makapagpapagaling dito. Ngunit bago pa niya maipaliwanag ang buong proseso, tumakbo si Yuki at pinasalamatan siya, hindi man lang tinanong kung saan siya makakahanap ng magic sarap. Bago pa niya ito pag-isipan, nakita niya si Celia na tumatakbo papalapit sa kanya na may malungkot na ekspresyon, sinasabihan si Yuki na sumama sa kanya dahil hindi maganda ang kalagayan ni Teal. Agad silang tumakbo pabalik sa mansyon at natagpuan si Chic na walang pagod na gumagawa ng kanyang mga potion. Ngunit sinabihan niya si Yuki na hindi maganda ang kalagayan ni Teal, anuman ang gawin niya ay hindi bumababa ang lagnat nito. Inamin niya na sinubukan niyang pigilan ang paglubha ng sakit, ngunit idiniin na kailangan nilang kumilos kaagad para mailigtas ang buhay ng bata. Sinabihan niya si Yuki na kumuha ng ilang partikular na damo para sa gamot, ngunit hindi alam ni Yuki kung saan mahahanap ang mga damong iyon, kaya inalok siya ni Celia na samahan siya. Agad silang nagtungo sa isang guild ng mga ngalakal, ngunit sa kasamaang palad, parehong nauubos ang mga damo at magic potion. Ipinaliwanag ng mga ngalakal na ang kakulangan ng alak ay nagdulot sa mga tao na gumamit ng magic potion bilang kapalit. Dahil doon ay nalilito si Yuki, hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin, at kung hindi niya makita ang Magicite at ang Twilight Grass, mawawala sa kanya si Teal at ang demonyo sa kanyang silid. Sa sandaling iyon, lumapit si Craymon sa kanya at tinanong siya tungkol sa isang misyon, at sumagot si Yuki na hindi pa siya handa para sa isang misyon ngayon, ngunit iginiit ni Craymon na makinig muna siya. Ipinaliwanag ni Craymon na ang misyon ay alisin ang isang halimaw mula sa isang Magicite Cave, at dahil ang mahiwagang enerhiya ay nagtitipon doon, siguradong makakahanap din sila ng Twilight Grass. Sa tuwa ni Yuki, pumayag si Craymon na sumama sa kanila sa lokasyon, at sumama pa si Sofia sa ekspedisyon, dahil hindi niya kayang manatili na lang habang may sakit ang isa sa kanyang mga katulong. Pagsapit ng gabi, dumating sila sa isang kalapit na nayon, kung saan iminungkahi ni Craymon na magpalipas sila ng gabi at magtungo sa kuweba kinabukasan ng umaga. Nagulat si Yuki at gusto nang pumunta kaagad, ngunit pinayuhan siya ni Craymon na kumalma, ipinaliwanag na ang ibang halimaw ay aktibo sa gabi, at ayaw nilang pahirapan ang kanilang gawain. Bukod pa rito, ang partikular na halimaw na ito ay isang ogre na kumakain ng bato na naging napakalakas matapos kumain ng maraming Magicite, kaya hindi na ito apektado ng mga mahiwagang atake. Ipinaliwanag din ni Craymon sa kanila na ang nag-utos ng misyon ay gusto ang halimaw na manatiling nabubuhay, kaya kailangan nilang malaman kung paano ito hulihin. Kinaumagahan, maaga silang naghanda at nagtungo sa kuweba. Hindi nagtagal, nakaharap nila ang halimaw na gumagamit ng bato, ngumunguya ng mga kristal na parang kumakain ng chips. Sa sandaling nakita nito ang mga adventurer, naghagis ito ng maraming bato sa kanila. Niligtas ni Yuki si Celia mula sa ganap na pagkadurog ng isang bato, habang walang kahirap-hirap na winasak ni Sofia ang batong patungo sa kanya sa isang sipa. Gumamit si Craymon ng kakaibang kasanayan sa mahika para harapin ang mga batong binato sa kanya, at agad na sinubukan ni Yuki na gumanti gamit ang isang mahiwagang atake, ngunit ang halimaw ay ganap na walang pinsala. Binalaan siya ni Craymon na mag-ingat, pinaalalahanan na kailangan nilang hulihin ang demonyo nang hindi patay. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang Earthlock na atake, na nagpapahirap sa Rock Eater, at ginamit ni Celia ang kanyang Divine Chain Spell para ikulong ito. Gayunpaman, walang silbi ang kanilang ginawa, dahil sinira ng halimaw ang mga tanikala, at winasak ang mga nakapalibot na bato para makalaya muli. Pagkatapos ay gumawa si Craymon ng isang plano para sirain ang halimaw mula sa loob. Iminungkahi niya ang paggamit ng kanyang shadow magic para lumikha ng isang hadlang sa paligid ni Sofia, na magpapahintulot sa kanya na pumasok sa bibig ng halimaw at patayin ito mula sa loob. Nagpahayag ng pag-aalala si Celia,
ngunit tiniyak ni Sofia na dalubhasa siya sa malapitang labanan. Nagpa siya si Yuki na kumilos at gumawa ng isang frost cage sa paligid ng halimaw, na agad na sinundan ng mga divine chains ni Celia. Si Sofia na nababalutan ng shadow magic, ay tumalon sa bibig ng halimaw at nawala sa loob. Napansin ng halimaw na mayroong mali at sinubukan nitong makawala, ngunit patuloy na ibinabalik ni Yuki at Celia ang kanilang mga kakayahan para panatilihing nakakulong ito. Gayunpaman, may isa pang baraha ang halimaw, naglabas ito ng maraming maliliit na golem, na hindi rin kayang tablan ng magic attack. Nang napagtanto nila ito ay nagsimulang suntukin ni Yuki ang mga maliliit na halimaw, sinisira ang mga ito isa-isa, habang nahihirapan si Celia na pigilan ang higanteng rock eater, at hindi nagtagal ay bumagsak siya at naitulak sa lupa. Habang nakatayo ang halimaw na nagbabanta sa ibabaw ni Celia, na handang tapusin siya, ngunit bigla itong bumagsak sa lupa. Lumabas si Sofia mula sa bibig ng halimaw, matagumpay na nawasak ang nilalang mula sa loob, at agad na niyakap ni Craymon si Sofia at pagkatapos ay inutusan sina Celia at Yuki na kunin ang Twilight Grass. Tumakbo sila papasok sa kuweba, at mabilis nilang natagpuan ang Twilight Grass. Nang iminungkahi ni Yuki na bumalik na sila, sinabi sa kanila ni Craymon na manatili sila magdamag, dahil ang paglalakbay sa gabi ay maaaring napakadelikado. Gayunpaman, si Yuki na nag-aalala kay Teal, ay nagpa siya na lumabas sa gabi ng palihim. Ngunit alam ni Celia na maaaring gawin ni Yuki ang ganito dahil sa kanyang kakayahang lumipad, kaya ibinigay niya kay Yuki ang mga damo. Pagkatapos ay muling lumaki ang mga sungay at pakpak ni Yuki, lumipad patungo sa kalangitan para bumalik kay Teal at sa demonyo. Ibinigay niya kay Shake ang mga damo at pagkatapos ay nagmadaling bumalik sa kanyang silid, pilit na pinainom ang Magicite Crystal sa demonyo. Agad na muling lumaki ang braso ng demonyo, at nakaramdam siya ng malakas na enerhiya. Pagkatapos ay umalis siya sa kanyang silid at dumiretso sa kwarto ni Teal, kung saan natagpuan niya itong natutulog ng mahimbing. Pagkatapos ay ginising siya ng baliw na ito, para lang sabihin sa kanya na magiging maayos na siya ngayon. Kahit lubos na pagod, lumipad si Yuki pabalik sa kabilang nayon, sinisiguro na walang makakaalam ng kanyang tunay na pagkatao. Sa kabila ng kanyang matinding pagkapagod, ginantimpalaan siya ng pagkakataong makatulog sa napakagandang hita ni Celia. At dito na muna nagtatapos ang ating anime recap. Kung nag-enjoy ka ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Maraming salamat at kita-kits sa susunod na anime adventure.